Kamusta po kayo? Muli po tayong magbabahagi ng video dito sa ating channel at ngayon nga ay meron akong nakalap na naman na video mula sa isang news network at ang tungkol nga ito kay Saldico, yung resigned congressman na si Saldico. So bago ito, una-una, itong si Saldico ay kung saan ay pumunta ito sa ibang bansa at tila natagalan doon at hindi kagad nakabalik at nung yung kwento nga niya nung pabalik daw siya ng Pilipinas ay may isang congressman na pumigil sa kanya at yun binanggit pa nga niya rito si Speaker Martin Romualdez na wag daw muna siyang bumalik sa Pilipinas dahil nga sa isang kadahilanan. Ang isa pa rito ay maging ang Pangulong Marcos Jr. ay medyo isinangkot niya sa usapin na ito. So maraming mga haka-haka, maraming ekspekulasyon ang lumabas at maging ang mga taong bayan ay nagkaroon ng doubt dahil nga dinadamay niya rito si Pangulong Marcos Jr. Sa ngayon nagpahayag ang Pangulo hinggil sa naging pasya ng ombudsman na kung saan ay nagpalabas na ito ng warrant of arrest kaugnay sa kasong kasangkot ang dating kongresista at ang ilang kasama niya itong 17 individual na nasangkot din sa flood control anomaly na ito na nangyari sa bansa. Sa ngayon nagsalita ang Pangulong Marcos at ang sabi nga niya ay wala dong special na pagtrato at talagang ayagan niyang sinabi na inumpisahan niya ito kaya tatapusin niya parang pelikula no? Fernando po. So pakinggan natin itong video na kung saan nagsalita ang Pangulong Marcos. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging skandalo kung paano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawa nito. Kaya nais kong may report na ang ombudsman formal nang nag-aayos ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual patay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na papasahin, so makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang ay wala nang paligoy-ligoy pa. Ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat, ako ang magtatapos. Kaya kasama po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumangat na panahon. Ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po. Napakinggan ninyo yung ipinahayag ng ating Pangulong Marcos Jr. at talagang parang ngayon nakikita natin na talagang tinututukan din ng Pangulo itong kasong ito. Yun nga, binanggitan niya rito na siyang nagsimula nito. Siyempre siyang nagbulgar ng mga anomalya na ito. Sa kanya mismo nang galing ito at ngayon nga ay sabi na niya tatapusin niya. Although na sa ilang mga naunang mga ibinahagi nating video ay medyo idinadawit pa nga dito yung Pangulo kasama si Martin Romualdez, pero hindi natin alam kung kasama sa 17 na yan si Martin Romualdez, kasi kung kasama yan malamang binabanggit na niya yan pero wala So
tabayanan lang natin at kung ano talaga ang mangyayari at at least sa ngayon mayroong update na mismo sa Pangulo ng galing. Kamakailan ay nag-upload tayo ng video na kung saan nga ay nagbigay ng rekomendasyon ng ICI at ang DPWH singgil sa naging problema na ito, na kung saan nga ay yun nga nirekomenda nila na kasuhan ng plunder case itong si Saldico at maging si Martin Romualdez. At ito na nga siguro yun at hindi sabi nga niya hindi ito haka-haka o gawa-gawa kasi kumalap talaga sila ng mga ebidensya rito eh. At tingnan natin kung ano talaga ang magiging resulta ng ginagawa na ito ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paano meron tayong nakukuha ganitong mga update dahil yun nga naiakyat na sa ombudsman to at ang mismo ang ombudsman na ang file ng kasong ito at yun may nilabas ng warrant of arrest at sana'y tuloy-tuloy na ito at magkaroon na ng kalutasan itong problema na ito na kinakaharap ng ating bansa upang ang mga iba pang problema ng ating bansa ay makapag-focus na itong ating mga leader gobyerno na sa ngayon ay nagkakaroon ng mga tensyon dahil sa nangyayaring corruption na ito na talagang napakalaki at matindi na korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Maraming negatibong lumalabas tungkol sa pagkatao ng ating Pangulo. Siguro mahaba na rin itong binahagi natin. Kung nais nyo pong magpahayag ng inyong komento, reaction o opinion, open po na comment po kayo dyan sa comment section ng mismong video na ito. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagpanonood ng ating mga video. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.